Maraming taon nang lumipas. Nagkaroon ng sariling pamilya itong si Popoy. Sa kasamaang palad, maagang pumanaw ang kanyang asawa dahil sa pagsilang ng kanilang anak na babae na itago na lang natin sa pangalang Andrea. Pinalaking mag-isa ang bata hanggang sa sumapit sa hustong gulang. Namayapa ang tiyuwing si Pablo, ngunit hindi kinalimutan ni Popoy ang mga aral na itinuro nito. Lumaki si Andrea sa simpleng buhay. Nag-aaral ng sekundarya at wala itong kaalam-alam sa naging nakaraan ng kanyang ama. Hanggang sa dumating ang pagkakataong wala ng ibang pagpipilian si Popoy, kundi ang sabihin sa anak ang totoo nitong pagkatao. Magkasamang nagdadamo ng palayan ang mag-ama nang may isang lalaking lumapit sa kanila. Medyo malayo ang distansya ng dalaga sa mga ito, kaya hindi niya gaanong naririnig ang pinag-uusapan. Naisipan ni Andrea na lumapit dahil napansin nitong tila nagagalit ang ama. Tay, ano pong problema? Tanong ng dalaga. Kagad namang lumingon si Popoy at ang kausap nito. Wala naman anak. Doon ka muna sa lilim ha. Mainit ang sikat ng araw ngayon eh. May pag-uusapan lang kami ng bisita ko. Tugon ni Popoy. Ikaw pala ang anak ni Popoy. Alam mo ba, sikat ang tatay mo sa pinanggalingan niyang bayan. Wika ng lalaki. Kagad siyang inawat ni Popoy. Marco, tumigil ka. Walang alam ang anak ko tungkol sa nakaraan ko. Kaya pakiusap, huwag mo akong pangunahan. Wika ni Popoy. Alam mo, Manong Popoy, hindi ka dapat nagtatago ng lihim sa anak mo. Siguradong malalaman niya din yan. Sa palagay ko, kailangan niyang malaman ang katotohanan dahil kailangan ka ng mga tao. Wika ni Marco. Biglang naguluhan ng dalaga. Wala itong alam sa kung anong sinasabi ng taong iyon. Ano po ba yung sinasabi ng taong yan, Tay? At saka sino po ba yan? Tanong ng dalaga. Kaunting pagpapaliwanag tungkol sa personalidad ni Andrea. Lalaki kong kumilos. Ngunit may taglay na kagandahan at katapangang minana mula sa ina. Masasabing kabaliktaran nito ng personalidad ni Popoy. Noong binata pa, medyo magaspang kumilos at magsalita ang dalaga. Hindi kagaya ni Popoy na napakahinahon kung magsalita. Siya si Marco, anak ng dati kong kaibigan mula sa pinanggalingan kong baryo. Tugon ni Popoy. Ikinagagala kitang makilala, Andrea. Ako nga pala si Marco. Tugon ng binata. Bueno, dahil narinig mo na ang lahat, doon tayo sa ilalim ng puno ng mangga. Samahan mo na din kaming mananghalian, Marco. Tinignan lang ni Popoy ang dalaga na nooy masakit ang tingin kay Marco. Naunang maglakad ang mag-ama. Kinuha ni Popoy ang pagkakataon upang kausapin ang anak. Ngayon pa lang hihingi na ako ng tawad dahil sa hindi pagsasabi sa iyo ng katotohanan. Pero gusto kong unawain mo ang lahat ng sasabihin namin sa iyo. Napangiti ang dalaga. Hinawakan sa braso ang ama. Alam niyo naman po na palagi akong nakikinig sa inyo eh. At isa pa, gusto ko din pong malaman kung saan tayo nanggaling. Ang kadalasang naririnig ko sa mga kapitbahay natin, dayo lang daw tayo dito sa baryo eh. Tugon ng dalaga. Ilang sandali pa ay narating na nila ang lilim ng puno
Naupo ang mga ito at nagsimulang kumain. Matalim pa rin ang tingin ni Andrea kay Marco. Ngunit patay mali siya lang ang binata at tuloy-tuloy lang sa pagkain. Ano, masarap ba ang inihaw na dalag? Dahan-dahan naman, baka matinik ka. Wala pa namang ospital na makakagamot sa katakawan. Wika ni Andrea. Napaubo si Popoy dahil sa sinabi ng anak. Ano ka ba naman, anak? Huwag ka naman ganyan sa bisita natin. Mabait yan si Marco. Wika ni Popoy. Mabait? Parang galit nga kayo sa kanya kanina, tay. Hoy, ikaw magsalita ka na. Anong kailangan mo sa tatay ko? Tanong ni Andrea. Sa pagkakataong iyon ay biglang naging seryoso ang mukha ni Marco. Inilapag ang pinggan, lumagok ng tubig at nagsimulang magsalita. Ang dahilan kung bakit ako nandito, para matikman ang masarap na inihaw na dalag. Hindi, biro lang. Yung mukha mo masyadong seryoso eh. Pero ang totoo, inutusan ako ni tatay na puntahan ka, Mang Popoy. Hindi ko alam pero ang sabi niya, ikaw lang daw ang makakatulong sa amin. Wika ni Marco. Hahampasin na sana ito ng kaldero ni Andrea. Ngunit kagad siyang inawat ni Popoy. Andrea, kumalma ka ng bata ka. Bakit naman sa akin pa humingi ng tulong yung tatay mo? Ano bang nangyayari? Tanong ni Popoy. Ipinagpatuloy ni Marco ang pagpapaliwanag. Ayon dito, isang matagal na nilang kaaway ang muling nagbalik. Sa pagkakataong iyon, hindi na nila kayang pigilan pa ito. Ang taong tinutukoy ni Marco, walang iba kung hindi si Onyok. Talaga nga namang walang kadala-dala yung taong yan, no? Tinalo ko na siya ng makailang ulit, pero talagang hindi mapermi yung taong yan sa isang sulok. Wika ni Popoy. Si Onyok ang sinama ng tiyuhin upang sanayin sana ang binata. Kaso nga lang iba ang pakay nito, na kaagad namang napigilan ng gabay ni Popoy. Tama po kayo, Manong. Lalo pa ngayon, siya ang nagmana ng kakayahan ni Tandang Agustin. Wala nang sino man ang maaaring makapigil sa kanya. At ang matindi pa, nakipagkasundo ito sa isang mangkukulam na may mga alagang aswang. Kaya malakas din ang loob ng mga impaktong manlalakay. Pagpapaliwanag ni Marco. Nakikinig lang si Andrea sa usapan ng dalawa. Hanggang sa hindi na nito napigilan ang sariling magtanong, lalo pa nang marinig ang tungkol sa mga aswang. Teka nga, sandali lang. Naguguluhan na ako eh. Nagbabanggit ka ng tungkol sa mga aswang. At saka yung tatay ko, lumaban sa kanila? Ha? Sigurado ka ba? Tanong ng dalaga. Napasapo naman ng noo si Popoy. Hindi mo alam kung gaano kalakas ang tatay mo, Andrea. Kung nakita mo lang, sasabihin mong hindi tao si Mang Popoy. Tugon ni Marco. Nako, Marco, pwede bang wag mo munang punuin ng kung ano-ano yung isipan ng anak ko? O siyang mabuti pa, sabayin na natin yung pagpatuloy ang usapan. Andrea, iligpit mo na yung mga pinagkainan natin. Wika ni Popoy. Dali-dali namang nagligpit ang dalaga. Matapos ay kaagad na silang umuwi. Pagkarating sa tahanan nila Popoy, ipinagpatuloy ng tatlo ang pag-uusap. Ano nga uli yung sinasabi mo kanina, Marco? Pwede mo bang ituloy? Tanong ng dalaga. Napatingin si Marco kay Popoy.
upang hingiin ang permiso nito. Sige na, nasimulan ko naman eh. Ituloy mo na. Dahil kung hindi, pareho tayong kukulitin yan. Wika ni Popoy. Ang tatay mo ang pinakamabangis na manunugis ng aswang noon. Kasama niya si Mang Pablo. Ewan ko kung naabutan mo pa siya. Sasabihin ko sa iyo, Andrea, walang aswang ang nakaligtas sa kanilang dalawa ng tatay mo. Pagpapaliwanag ni Marco. Ngunit hindi pa rin naniniwala si Andrea dahil iba ang pagkakakilala nito sa ama. Mahinahon, takot sa gulo, at minsan hindi pa marunong magalit. Alam mo, ang hirap paniwalaan ng sinasabi mo, Marco. Kasi kung titignan mo si tatay ngayon, masasabi mo bang mamamatay aswang siya? Eh sa ahas nga, takot na takot yan eh. Aswang pa kaya? Wika ni Andrea. Alam ko, kahit noon, hindi mo mapagkakamalang mamamatay aswang ang tatay mo dahil mahinahon siyang tao. Wala sa bokabularyo niya ang pakikipagbasag ulo eh. Pero kapag aswang ang kaharap niya, nag-iiba ang pagkatao ni Mang Popoy. Kahit ang lolo Pablo mo, natatakot eh. Tugon ni Marco. Napatingin si Andrea sa ama. Hindi ito nagsasalita, kaso nga lang nakangiti na parang sinasabi sa kanya na totoong nangyari ang lahat ng sinasabi ni Marco. Hindi ko pa din maintindihan eh. Paano mong nagawang makipaglaban sa ganyang itsura mo, tay? Biglang natawa si Marco sa sinabi ng dalaga. Mang Popoy, kayo na nga lang ang magkwento. Ang totoo kasi, hindi ko din alam kung papaanong nagbagong pagkatao ng tatay mo sa tuwing makikipaglaban siya noon. Wika ni Marco. Huminga ng malalim si Mang Popoy. Inilabas ang suot na kwintas. Ito ang dahilan kung bakit nagbabagong pagkatao ko sa tuwing makikipaglaban. Isa itong uri ng mutya. Ngunit sa tagal na panahon na hindi nagamit, mukhang iniwanan na ako ng aking gabay. Wika ni Mang Popoy. Dali-dali namang nilapitan ni Andrea ang ama. Pinakiusapan kung pwede niya ba itong hawakan. Hindi naman nagdalawang isip si Popoy sa pag-aakalang ordinaryong bato na lang ang kanyang suot. Inabot niya sa dalaga. Laking gulat ni Andrea dahil bigla siyang nakakita ng isang nilalang na nakapalupot sa kamay ng kanyang ama. Hindi makakilos si Andrea dahil unti-unting kumakalas ang nilalang at lumilipat sa kanyang braso. Napasigaw ito at biglang inabot ang mutya kay Popoy. Yung gabay po ba na tinutukoy mo, tay? Isang puting ahas? Tanong ng dalaga. Nagtaka si Popoy kung paano nitong nalaman ng anak. Ni minsan hindi niya ikwento ang tungkol sa mutya, pati na rin ang gabay nito. Unang beses palang narinig ni Andrea ang tungkol sa mutya. Napatingin si Popoy kay Marco na nooy nagkipit balikat lang. Muling ibinaling ang tingin sa anak at nagtanong. Paano mong nalaman? Wala naman akong sinasabi sa'yo tungkol dito ah. Tanong ni Popoy. Nakita ko po siya, tay. Nakapulupot po sa kamay niyo eh. Nung hinawakan ko po yung kwintas, gumagapang po siya papalapit sa akin. Tugon ng dalaga. Pero ang buong akala ko, matagal nang nawala ang gabay ng mutya. Isa lang ang paraan para malaman natin.
Wika ni Popoy. Kagad siyang tumayo at lumabas ng tahanan. Sinabihan nito ang dalawa na manatili sa loob at huwag lalabas kahit anong mangyari. Tumayo si Popoy sa gitna ng bakuran. Ipinikit ang mga mata. Tinawag sa pamamagitan ng isipan ang gabay ng kanyang mutya. Maduag, kung totoo ang sinasabi ng anak ko, magpakita ka. Wika ni Popoy. Nanatili itong nakatayo ng halos 3 minuto sa labas ng tahanan nang biglang bumulusok sa tabi nito ang napakalakas na kidlat. Halos mabingi sila Andrea at Marco sa lakas ng pagsabog. Napuno ng usok ang paligid, kaya wala silang ibang makita kung hindi ang apoy na nagmumula sa mga nasunog na kahoy. Ilang sandali lang ay biglang kumislap ang puting liwanag. Unti-unti nilang naaninag si Popoy na naglalakad papunta sa kanilang kinakatayuan. Tuluyang humupa ang usok. Nanlaki mga mata ng dalawa dahil isang puting ahas na halos kasing laki ng binti ng tao ang nakapalupot sa katawan ni Popoy. Nakakamangha. Ito pala ang sinasabi nilang tanang kilat. Wika ni Marco. Tanang kilat? Ano yun? Tanong ni Andrea habang parehong nakatitig kay Popoy. Ang mga tanang kilat, mga nilalang na nakatira sa kaulapan. Ang katawan nila ay gawa sa purong enerhiya. Bihira silang bumaba sa lupa, kaya wala halos nakakakilala sa kanila. Tugon ni Popoy. Bakit alam ng Markong to yung tungkol sa kanila, Tay? At saka, paano mong nakuha yung nilalang na yan? Muling tanong ng dalaga. Biglang nawala ang puting ahas sa kamay ni Popoy. Halos mapatalon sa gulat ang dalawa nang biglang may nagsalita sa kanilang likuran. Hindi ako nakuha ng iyong ama. Pinili ko siya bilang tagapangalaga ng mutya ng kidlat dahil nakita kong isang katangian na hindi ko nakikita sa mga kapwa niya. Yun ang kakaibang katapangan at kabaitan. Wika ni Magduag. Nakasuot ito ng magarang puting damit. May mga nakasabit na gintong kwintas sa leeg. Sino ka naman? Anong ginagawa mo sa loob ng bahay namin? Tanong ng dalaga. Ngunit hindi sumagot ang binata. Sa halip ay si Popoy ang nagsalita. Ikinagagala kitang makita muli, Maduag. Matagal na panahon na hindi tayo nagkakaharap ah. Napakalaki na nung pinagbago mo. Wika ni Popoy. Ganon din ako, Popoy. Tama ka. Mahigit 20 taon tayong hindi nagkita at masaya kung nasa maayos kang kalagayan. Tugon ni Maduag. Laking gulat ng tatlo nang biglang magpakita sa likod ni Popoy ang 2 lalaking nakasuot ng magarang damit. Nakayuko ang mga ito na parabang nagbibigay pugay. Kamahalan, ipagpatawad niyo ang aming pagsunod. Ngunit nais kayong makita ng inyong anak. Wika ng isa sa mga lalaki. Napalingon si Popoy sa mga ito. Muling ibinaling ang tingin kay Maduag. Anak? May anak ka? Tignan mo nga naman. Pero teka, bakit kamahalan yung tawag sa inang 2 to? Tanong ni Popoy. Pakiusap, maging magalang ka sa pakikipag-usap sa aming hari.
Wika ng isa pang lalaki. Hayaan mo siyang makipag-usap sa akin sa paraang gusto niya. Ngayon, sabihin mo sa aking anak na bumaba siya kung gusto niya akong makita. Tugon ni Maduag. Ilang segundo pa ang nakalipas. Bigla na namang bumulusok ang malakas sa kidlat. Sa pagkakataong iyon, isang dalaga na kasing edad ni Andrea ang nagpakita. Asul ang mga mata nito. Kumikinang sa liwanag ng buwan ang malapilak nitong buhok. Siya si Azalena, ang nag-iisa kong anak. Azalena, gusto kong ipakilala sa iyo ang mga kaibigan ko. Sila ang palagi nating pinag-uusapan. Si Popoy at ang anak niyang si Andrea. Paumanin, binata. Hindi ko alam ang iyong pangalan, kaya maaari bang ipakilala mo ang iyong sarili? Wika ni Maduag. Nakatulala lang si Marco ng mga oras na yun. Saka pa lang ito nakabalik sa realidad nang sikuhin ni Andrea ang sikmura niya. Ako nga pala si Juan. Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin dahil bigla itong dinuktungan ng anak ni Maduag. Ikinagagala kitang makilala, Juan. Nakakatuwa ang pangalan mo. At kayo din, Mang Popoy at Andrea. Maraming magandang bagay ang sinabi sa akin ng ama tungkol sa inyo. Nang malaman kong bumaba siya dito, sumunod din ako kaagad para personal kong makita ang mga kaibigan ng amang hari. Hindi makapaniwala si Andrea sa nangyayari. Ilang beses pa nitong sinampalang sarili sa pagbabakasakaling magising ito at mawala ang apat na nilalang. Ngunit sa kasamaang palad, namagana lang ang pisngi nito. Naroon pa rin si Maduag. Naroon pa rin ang anak, pati na rin ang dalawang kawal. Andrea, ano bang ginagawa mo? Papasukin mo ang ating mga panauhin. Nakaharang pa kayo dyan sa pintuan eh. Wika ni Popoy. Kagad namang inutusan ni Maduag ang dalawang kawal na umalis, sabay pasok sa tahanan. Tinuloy ng mga ito ang usapan. Kitang-kita ang tuwa sa mukha ni Azalena. Ito ang unang beses na narinig kong humalakhak ang aking anak Popoy. Mabuti na lang, nagkasundo silang dalawa ng anak mo. Wika ni Maduag habang pinagmamasdan ang dalawang dalagang nag-uusap. Hindi ko din inaasahan na ganito yung mangyayari. At saka bakit hindi mo sinabi sa akin na isa ka palang maharlika? Tanong ni Popoy. Hindi ko sinabi sa iyo dahil hindi naman ako mula sa lahi ng mga hari. Pinili lang ako ng aming mga kauring maging pinuno dahil ako ang pinakamalakas na tanang kilat sa aming pinagmulan. Dahil yun sa iyo, kaibigan. Tugon ni Maduag. Kaunting kaalaman, ang mga tanang kilat ay nagiging malakas sa oras na lumakas din ang kanilang ginagabayan. Sa kasalukuyang estado ng lakas ni Popoy, nagawa nitong mas palakasin pa ang gabay. Kaya naman pala lumaki yung anyong ahas mo, no? Teka, si Azalena ba? Anong anyo ang kaya niyang gawin? Tugon ni Popoy. Akmang magsasalita sana si Maduag nang mapatingin ito sa dalawang dalaga. Nakita ni Popoy ang puting pusa na nakakandong kay Andrea.
Kapwa tulog ang mga ito na parang napagod sa buong hapong paglalaro. Samantalang si Marco naman, mag-isang nag-iinom ng lambanog sa lamesa. Aba, tignan mo nga naman. Hindi ko akalaing magugustuhan ni Azalena ang anak ko. Ano sa tingin mo, Maduag? Tanong ni Popoy. Kung ano ang pasya ng aking prinsesa, wala akong magagawa. Alam kong nakita ni Azalena ang mga katangiang nakita ko sa iyo noon. Pero hayaan natin silang magpasya para sa kanilang sarili. Tugon ni Maduag. Tuloy-tuloy sa pag-uusap ang magkaibigan hanggang sa makatulog si Popoy. Laking gulat nito nang biglang marinig ang malakas na tawanan ng dalawang dalaga sa loob ng kwarto ni Andrea. Nagpalinga-linga si Popoy sa pag-aakalang naroon pa rin si Maduag. Ngunit hindi niya ito nakita. Ilang sandali pa ay lumabas ng kwarto si Azalena. Nakasuot ng damit ni Andrea. Maging ang kulay ng buhok at mata nito ay nag-iba din. Prinsesa, ano pong ginagawa niyo? Naku, baka pagalitan ako ng tatay niyo niyan. Wika ni Mang Popoy. Sumunod namang lumabas ng kwarto si Andrea. Kumalma lang po kayo, tay. Nagpaalam niyan si Azalena at pumayag din si Haring Maduag. Dito muna siya sa atin. Wika ng dalaga. Ay nako, ano pa nga bang magagawa ko? O siya, dito muna kayo. May kailangan pa akong gawin sa bukid eh. Tugon ni Popoy. Kasama nitong pumunta sa bukid si Marco upang makatulong sa gawain. Marco, wala kang pagsasabihan tungkol sa mga nangyari kagabi ha? Maliwanag ba? Wika ni Popoy. Huwag po kayo mag-alala, Mang Popoy. Wala po akong pagsasabihan. Nga po pala, kailan tayo babalik sa baryo? Nag-aantay kasi si tatay dun eh. Halos nakalimutan ni Popoy ang pakay ni Marco, kaya napasapo na lang ito ng ulo. Naku, oo nga pala. Maduag, may kailangan pala akong sabihin sa'yo. Wika ni Popoy. Muling nagpakita si Maduag sa kanilang harapan. Alam ko ang lahat, Popoy. At ikaw lang ang inaantay namin ng anak ko. Tugon ni Maduag. Teka, kasama yung prinsesa? Pero Huwag kang mag-alala, kaibigan. Dahil sa likod ng pagiging mahinhin ng anak ko, isang malakas na mandirigma ang nagtatago. Magugulat ka sa mga mangyayari sa oras na magsanib puwersa sila ng iyong anak. Tugon ni Maduag. Nalabis namang ikinagulat ni Popoy. sandali lang. Wala akong planong isama si Andrea sa labang to. Natatakot ako sa maaaring mangyari sa kanya. Wika ni Popoy. Kagaya ka lang din ng anak mo, Popoy. Kaso nga lang, kakaiba ang tapang ni Andrea. Natatakot din siya kung ano ang mangyayari sa'yo habang natutulog ka kagabi. Hiniling ng anak mong sumama sa magiging misyon natin at nung mga sandaling iyon, pinili ni Azalena na makipagkaisa kay Andrea.
Tugon ni Maduag. Pasensya na po kayo, Mang Popoy. Pero sinubukan ko pong awatin si Andrea. Kaso sinigawan lang ako eh. Wika ni Marco. Walang kaso, Marco. Dahil alam ko namang hindi magpapaawat ang anak ko sa oras na meron siyang gustong gawin. At kung ito ang desisyon niya, hindi ko siya hadlangan. Pagsapit ng hapon, kinausap ni Popoy ang anak. Sinabihang maganda na ito dahil kinabukasan na ang biyahe nila pabalik sa baryong kinalakihan. Talaga, Tay? Sige po, maghahanda na po ako ng mga gamit na dadalhin. Wika ng dalaga. Kagad siyang tumakbo papasok ng kwarto. Kasama niya si Azalena. Tuwang-tuwa ang mga ito na parang mga bata. Nagtatawanan pa sila habang nagliligpit ng kagamitan ng dalaga. Hindi nila alintana ang bigat ng sitwasyon. Mga bata talaga. Wika ni Maduag. Ito ang inaalala ko, kaibigan. Dahil hindi ko pa alam kung kakayanin ni Andrea ang makipaglaban kung sakaling makaharap natin ang grupo ni Onyok. Tugon ni Popoy. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Hindi pipiliin ni Azelana ang anak mo kung wala itong nakikitang potensyal. Malaki ang tiwala ko sa aking anak. At sana, yun din ang gawin mo para kay Andrea. Maniwala ka, kaibigan. Muling wika ni Maduag. Kinabukasan ay maagang umalis ng bahay ang mag-ama. Si Azalena. Piniling mag-anyong tao dahil gusto nitong maranasan ang paglalakbay sakay ng bus. Halos hindi magkamayaw ang dalawang dalaga sa loob ng sasakyan na nakaagaw naman ng atensyon ng ibang pasahero. Hindi rin masisisi ni Popoy ang anak dahil ngayon pa lamang ito naranasan ni Andrea. Kayong dalawa dyan, huwag kayo masyadong maingay. May mga pasahirong natutulog oh. Nakakaya. Saway ni Popoy sa dalawa. Pasensya na po, Tay. Sige po, hindi na po kami mag-iingay. Tugon ni Andrea. Ngunit muling nagtawanan ang dalawa. Napailing na lang si Popoy. Umabot ng halos 5 oras ang paglalakbay. Nang makarating sila sa estasyon, laking gulat ni Popoy dahil napakalaki ng pinagbago ng lugar. Huwag po kayong magtaka, Manong. Matagal po kayong nawala dito. Medyo naging moderno na mga bagay-bagay sa bayan. At ang kagandahan, hindi na ganun kahirap ang paakyat sa ating baryo. Wika ni Marco. Napangiti na lang si Popoy. Hindi nito inakalang aabot sa ganong estado ang pamumuhay sa kanilang bayan. Nasa liblib na bahagi ito ng probinsya. Kaya inakala niyang tuluyan ng mabubura sa mapa ang lugar na yun. Ilang sandali pa ay narating na nila ang paradahan ng habal-habal. Natuwa si Andrea dahil ito ang unang beses nilang sasakay sa ganung uri ng sasakyan. Tuwang-tuwa ang mga ito at dahil sa 4 sila sa pangkat, kailangan ng 2 habal-habal. Napaiwalay ang 2 dalaga at naunang dumating si Mang Popoy sa tahanan nila Marco. Pumasok na ang mga ito sa tahanan. Pasilip-silip si Popoy sa labas habang inaantay ang sinakyang habal-habal ng 2 dalaga. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga ito. Dire-diretso ang 2 pagpasok ng bakuran
nang bigla silang tawagin ng nagmamaneho ng habal-habal. Sandali lang. Hindi pa kayo nagbabayad ah. Nagkatinginan ang dalawang dalaga habang kinakapa ni Andrea ang bulsa. Ano ba yung hinahanap mo, Andrea? Tanong ni Azalena. Wala pala akong pambayad sa habal-habal. Sandali lang. Tatawagin ko po si Tatay Manong ha, sandali lang. Tugon ni Andrea. Ngunit pinigilan ito ni Azalena. Naglabas ng kung ano mula sa kanyang bulsa. Isang itim na supot na punong-puno ng gamais na butil ng ginto. Naglakad ito papunta sa nagmamaneho at inabutan siya ng isang butil. Sapat na ba yan? Wika ni Azalena. Nanlaki mga mata ng lalaki nang makita ang ginto. Akmang kukunin na sana ito nang bigla namang hawakan ni Marco ang kamay ni Azalena. Sandali lang. Eto ang bayad. Salamat po. Tatanggi pa sana ang habal-habal. Ngunit wala na itong nagawa nang titigan siya ng masama ni Marco. Bakit, Marco? Anong problema? Masama ba yung ginawa ko? Tanong ni Azalena. Hindi, prinsesa. Hindi dapat malaman ng mga taong yan na may hawak kang ginto. Dahil maaari kang mapahamak sa oras na mangyari yon. Ito lang ang tatandaan mo, kamahalan. Nababago ng kinang ng ginto ang ugali ng mga mortal. Halika na sa loob. Nag-aantay si na tatay at Mang Popoy. Tugon ni Marco. Pinaunawa naman ni Andrea ang sinabi ng binata. Kaagad itong nakuha ni Azalena. Biglang nabalot ng katahimikan ang loob ng bahay. Pagpasok pa lang nila Azalena at Andrea. O teka, bakit po kayo tumahimik? Kami lang naman to ah. Ituloy niyo yung usapan. Wika ni Andrea. Napailing na lang si Popoy sa inasal ng dalaga. Humingi ng tawad kay Mang Dodong. Paumanin sa asal ng aking anak. Mang Dodong, hayaan mo. Pagsasabihan ko. Wika ni Popoy. Huwag mong alalahanin yon, Popoy. Nakakatawa nga ang anak mo eh. Mabuti naman at nakarating kayo sa lugar. Ang akala ko magkakaroon ng problema eh. Alam na ng kampo ni Onyok ang paghingi namin ng tulong sa inyo. Sa katunayan, ilang gabi nang nagpapabalik-balik ang espiya dito sa bahay. Wika ni Mang Dodong. Pero maiba ako, Mang Dodong. Sa tandaan niyong yan, nakikipaglaban pa din kayo? Pasensya na ha. Hindi naman po sa pangmamaliit pero kaya niyo pa ba? Tumawa ng malakas si Mang Dodong. Hinampas ng baston ang binti ni Popoy. Siraulo ka talagang bata ka. Sa tanda kong to, sa tingin mo, kaya ko pang makipaghabulan sa mga impakto. Wika ni Mang Dodong. Si tatay ang nagsisilbi naming utak, Manong. Mamaya, makikilala mo ang ilan sa mga kasama natin. Tugon ni Marco. Matapos ang pag-uusap, kaagad na silang inaya ng binata sa kusina upang kumain. Pagkatanghalian, sandaling nagpahinga ang grupo at inaya ni Popoy si Marco na puntahan ang dati nilang tahanan ni Tio Pablo. Sumama naman sina Andrea dahil matagal na nitong gustong puntahan ang lugar kung saan lumaki ang ama. Medyo malayo iyon sa tahanan nila Marco. Kailangan pang tumuwid ng ilog. Isang bagay na hindi pwedeng gawin ni Azalena
dahil maaaring mawala ang bisa ng kanyang pagbabalot kayo sa oras na babasa ito ng tubig. Naku tay, tatawid pala tayo ng ilog. Hindi nyo naman sinabi. Bawal mabasa si Azelana. Wika ni Andrea. Walang problema. Papasanin na lang kita, prinsesa. Tugon ni Marco. Ngunit hindi pa man nito nabubuhat si Azelana. Mukhang pagsisisihan na ng binata ang naging desisyon. Higit na matangkad ang dalaga kung ikukumpara sa kanya. Kaya paniguradong sasayad pa din ang paa nito sa tubig. At sa oras na mangyari yon, paniguradong mangingisay ang lahat ng nakalusong sa ilog. Wag na lang, Marco. Salamat sa alok ha, pero kaya ko na to. Wala namang tao eh. Pwede akong... Hindi na ituloy ng dalaga ang sasabihin. Kagad itong tumalon papunta sa kabilang pangpang. Mukhang panis ang diskarte mo, Utoy ah. Halika na nga. Pangaasar ni Popoy. Si Manong Popoy talaga oh. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang din namang makatulong eh. Depensa ng binata. Pagkarating sa kabilang pangpang, naglakad sila ng maigit 10 metro. Narating ang dating tahanan nila Popoy. Gubat na ang paligid, ngunit nakatayo pa rin ang mga posteng gawa sa matitibay na kahoy. Dito ako lumaki, anak. Ang lugar na ito naging palaruan ko ng araw. At sa malaking punong yun, doon ko tinalo si Onyok. Maigit 20 taon na ang nakakaraan. Yun din ang una naming pagsasanib ng iyong ama, Azelana. Kwento ni Popoy. Napangiti naman si Andrea. Nilapitan ang malaking puno ng bayuko. Nakita ng dalaga ang malaking uka sa bandang ibaba ng puno na tila tinamaan ng kung anong matigas na bagay. Ang markang yan ang magpapatunay na minsang inilampaso ng iyong ama ang mayabang at ang bisyosong antingero. Wika ni Maduag. Maraming alaalang naiwan sa lugar na ito, Andrea. Dito din ako namulat sa katotohanan ng buhay. Muling wika ni Popoy. Ilang sandali pa naglakad ang mga ito papunta sa lugar kung saan naman unang nagkakilala si Maduag at si Popoy. Bagaman punong-puno na ito ng mataas na talahib, naroon pa rin ang punong tinamaan ng kidlat. Dito ko nakilala si Popoy. Sa punong yan at Hindi na ituloy ni Maduag ang sasabihin dahil biglang kumidlat ng malakas. Tumama ito sa mismong punong pinagbagsakan ng mutya ni Popoy. Paghupa ng usok kagad lumapit si Azelana habang hila-hila ang kamay ni Andrea. Oy, teka, sandali lang naman. Para ka mauubusan ah. Wika ni Andrea. Pagkarating sa puno, kagad dinampot ni Azelana ang nagbabagang bato at inabot kay Andrea. Matagal kong inintay ang makapunta sa lugar na to para personal na iabot sa'yo ang mutya na to. Ngayon pareho na kami ni Ama. Alam mo bang matagal kong pinangarap na maging gabay ng isang karapat-dapat na mortal? Natupad yun dahil sa'yo. Tugon ni Azelana. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating ang isa sa mga kasama ni Marco. Mabuti na lang nakabalik na sa anyong tao si Azelana bago pa niya ito mapansin. Mabuti naman naabutan ko kayo dito, Marco.
Mukhang mapapasabak tayo ngayong gabi. Ayon sa mga kasama natin sa kabilang baryo, namataan daw ang ilan sa mga taong pinagkakatiwalaan ni Onyok. Paniguradong hindi maganda yung plano ng mga yun. Wika ng lalaki. Naiintindihan ko, Ben. Nga pala, siguradong kilala mo si Mang Popoy. Yung dalawang dalaga naman na yon, si Azelana at Andrea. Yung Andrea, anak ni Mang Popoy. Si Azelana naman ay... Kagad pinutol ni Popoy ang sasabihin ni Marco sa takot na mabunyag ang sekreto ni Azelana. Pamangking ko. Kung ganon, kailangan na nating bumalik sa inyong tahanan, Marco. Para makapaganda. Sabihan mo na din yung mga kasama mo. Wika ni Popoy. Pagkarating nila sa tahanan ni Mang Dodong, kagad tinipon ni Marco ang kasamahan upang pagplanuhan ang gagawing paghuli sa mga kasama ni Onyok. Samantalang si Popoy naman, kinausap ang dalawang babae. Binilinan ang dalawa na mag-ingat dahil hindi na biro ang kakarapin nilang laban. Alam ko po yun, Tay. Pero wag po kayo mag-alala. Magkasama naman kami ni Azelana eh. Wika ni Andrea. Napailing na lang si Popoy dahil naaalala nito ang ina sa kanya. Maanak ka nga sa nanay mo. O siya basta. Tandaan mo lang ang mga ipinagbilin ko. Kung hindi mo kayang makipaglaban, pabayaan mong si Azelana ang makipaglaban para sa'yo. Wika ni Popoy. Masyado kang nag-aalala. Manood ka na lang sa mga mangyayari mamaya. Tugon ni Maduag. Ilang sandali pa ay nagpasya ng lumakad ang grupo. Ang plano ng mga ito, sina Popoy ang papasok sa baryo dahil walang nakakakilala sa kanila. Ang karamihan sa mga kasapi ng pangkat nila Marco ay taga doon sa lugar. Kaya naman pinili nilang mag-antay sa labas ng baryo. Medyo padilim na nang makarating sila sa lugar. Hindi nagpahalata si Mang Popoy, kaya naganap ito ng pwestong mangupuan. Saktong kakabukas pa lang ng tubaan kaya inaya nito si Marco at ang dalawang dalaga. Huwag kayong aalis sa tabi ko, Andrea. Kung may makita man kayong kakaiba, sabihin nyo kagad. Wika ni Popoy. Nang mga sandaling iyon, nag-ikot ng tingin si Azelana. Napansin nito ang grupo ng mga taong paparating. Paanong kakaiba? Kagaya ba ng mga taong yun? Tanong ni Azelana. Sa unang tingin ay walang pinagkaiba ang mga ito sa normal na tao. Ngunit sa mga mata ni Azelana, nakikita nito ang orang bumabalot sa kanilang katawan. Sila ang ilan sa tagasunod ni Onyok. Huwag lang kayong magpahalata. Mang Popoy, sila po ang kadalasang nanggugulo dito sa baryo. Wika ni Marco. Mga aswang ba sila, Marco? Hindi ko na kasi alam kung paanong tumingin ang aura ng isang tao eh. Tugon ni Popoy. Hindi sila aswang. Kung nakikita ni Azelana ang aura nila, dalawa lang ang maaari nating pagpilian. Mga antingero o hindi kaya naman mangkukulam. Pero sa ayos ng pananamit ng mga yan, mas mukha silang mga sanggano na nagkukunwaring may alam. Wika ni Marco. Ilang sandali pa ay dumating na ang may-ari ng tubaan. Kaagad nilapitan ang mga kalalakian upang tanungin kung ano ang may paglilingkod nito. Anak nang, niloloko mo ba kami?
Ano ba ang tinda mo dito? Hindi ba tuba at lampanok? Bakit ka pa magtatanong? Meron ka bang ibang iaalok sa aming tanda? Tanong ng isa sa mga lalaki. Kilala ko ang isang yan. Siya si Baldo. Nag-ahari-harian siya sa lugar na to. Kahit sa kabilang baryo, kilala yan sa kagaspangan ng ugali. Wika ni Marco. Mukhang hindi nga malayo sa description mong pinapakita ng taong yan. Ayan nga oh, dito na nakatingin. Wika ni Popoy. Tumayo mula sa kanilang mesa ang sinasabi nilang Baldo. Lumapit sa kinaupuan ng dalawang dalaga. Hinayaan lang ito ni Popoy dahil alam niyang may kalalagyan ang taong ito sa oras na galawin ni isa kay Aselana at Andrea. Uy! Kung siniswerte ka nga naman, may mga sariwang bulaklak sa gabi. Tanda, baka naman pwede mong ipahiram sa amin to. Medyo nakakabagot kasing uminom ng walang kasama. Wika ni Baldo. Hindi naman nagsalita si Popoy. Nakayuko na lang ito at patuloy na umiinom mula sa kanyang baso. Laking gulat niya nang biglang hampasin ni Baldo ang kanilang mesa. Napaangat ng tingin si Popoy. Napansin ni Marco ang bagyang pagkislap ng kamao nito. Kagad nang tumayo ang binata dahil alam na nito kung ano ang susunod na mangyayari. Bastos kang matanda ka. Tinatanong kita, bakit hindi ka sumasagot? Kilala mo ba ako? Tanong ni Baldo. Ngunit patuloy lang siyang tinitigan ni Popoy. At sa hindi inaasahang pagkakataon, isang malakas sa suntok ang tumama sa mukha nito. Dahilan para tumalsik si Baldo papunta sa kabilang mesa. Paglingon ni Popoy, nakita nitong nagpapagpag ng kamay si Andrea. Diyan ka lang, Tay. Ako nang bahala sa bastos na to. Wika ng dalaga. Dumiretso siya sa pwesto ni Baldo. Kasunod nito si Azelana na nooy kitang-kita ang marahang pagkislap ng kuryente sa mga kamay. Dahan-dahang tumayo si Baldo. Pag-angat ng tingin nito, nakita ang nakangiting mukha ni Andrea. Isang malakas sa suntok ang muling ibinigay ng dalaga. Akmang makikisali pa sana ang mga kasamahan, ngunit bigla silang pinigilan ni Marco. Kung ayaw niyong matusta, huwag kayong mangyangialam. Wika ng binata ngunit nagmatigas ang mga ito. Itinulak si Marco papunta sa sulok at dali-daling pinuntahan ang dalawang dalaga. Sandali lang. Aba, mga lalaki ba kayo? Dalawang babae ang kalaban nyo. Pinagtutulungan nyo pang anim. Wika ni Popoy. Dali-dali siyang sinugod ng tatlo sa mga ito. Habang ang tatlo naman ay pinuntahan sina Andrea. Tumakbo naman palabas ang may-ari ng tubaan dahil sa nangyaring gulo. Nanlaki mga mata ni Popoy nang biglang mapasigaw si Baldo. Laking gulat ng mga kasama nito nang makitang nangingisay ang kanilang pinuno na para bang kinukuryente. Nang bitawan si Azelana, umuusok pa ang katawan nito. Kagad nagsipagpulasan ang mga tauhan ni Baldo. Hinabol sila nila Marco. Nagbigay ito ng hudyat sa ilan pa nilang kasamahan. Mabilis namang lumabas ng tubaan sina Popoy kasama ang dalawang dalaga para habulin ang mga papatakas na kalaban. Ngunit pagkarating sa labas ng baryo,
Dalawang lalaki ang nakita nilang nakatayo. Nako, naloko na. Nandito ang anak ni Onyok, si Martin. At yung kasama niya, hindi ko po kilala Manong pero malakas ang kutob ko na isa yan sa mga matataas na tauhan ni Onyok. Wika ni Marco. Ganun ba? Andrea, Azelana, kunin niyo ang binata. Ako nang bahala sa kasama niya. Alam ni Marco na hindi si Popoy ang nagsasalita ng mga sandaling iyon. Kaya kagad siyang tumabi. Naunang tumakbo si Popoy papunta sa kinakatayuan ng dalawang lalaki. Walang sabi-sabi. Umatake ito. Dahilan para maghiwalay ang dalawa. Samantalang sina Andrea naman, nag-uusap pa kung ano ang kanilang gagawin. Sumugod ka lang. Ako nang bahala sa depensa mo, Andrea. Wika ni Azelana. Mabilis namang tumakbo pasugod si Andrea. Ngunit nagtaka ito dahil biglang nawala ang kaibigan. Azelana, bakit mo naman ako iniwan? Hindi kita iniwan. Nandito lang ako. Tumingin ka sa kamay mo. Tinignan ni Andrea ang mga kamay. Laking gulat nito dahil nagliliwanag ang mga kamao. Napangiti ang dalaga at walang pagdadalawang isip na sinugod ang isa sa mga kalaban. Samantalang si Popoy naman, patuloy na nakikipagbuno sa kasama nito. Hindi ko alam na makakarap ko sa labang to ang bantog na si Popoy. Maligayang pagbabalik, kaibigan. Nanlaki ang mga mata ni Popoy nang marinig ang boses ng kaaway. Dimas, ikaw ba talaga yan? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Popoy. Ano pa ba ang gagawin ko kundi sundin ang utos ng bago kong amo? Pasensya na, kaibigan. Mukhang nagkita tayo sa muling pagkakataon. Tugon ni Dimas. Oo, at hindi ko din nakalain na papanig ka sa mga kalaban. Ikaw ang pinakatapat na disipulo ni Mang Gustin. Anong nangyari? Bakit ka nagpagamit sa kasamaan? Tanong ni Popoy. Alam mo po ang mundong ginagalawan natin ay isang malaking palaruan. Kung sino ang mas malakas, doon ka kakampi para manalo. At isa pa, wala na si Tandang Agustin. Ano pa ang gagawin ko kung hindi sumama sa tagapagmana niya? Tugon ni Dimas. Laking gulat nito nang biglang mapasigaw si Martin. Hindi na ito makatayo dahil nakaapak na si Andrea sa ulo ng binata. Nalo ko na. Pasensya na, kaibigan, pero mukhang kailangan ko nang umalis. Pero huwag kang mag-alala dahil magkikita pa tayo. Muling wika ni Dimas. Sabay takbo papunta sa kinaroroonan ng binatang kasama. Sinuntok nito ang lupa. Dahilan para yumanig at mawala ng balanse si Andrea. Pagkatumba nito, kaagad niyang kinuha si Martin at tumakbo palayo. Sandali lang! Bumalik ka dito! Hindi pa tayo tapos! Wika ng dalaga. Hayaan mo na, anak. Siguradong magkikita pa naman kayo sa susunod. Wika ni Popoy. Nang masiguradong nahuli na nila ang mga kasama ni Baldo,
Kagad nang bumalik ang mga ito sa kanilang pinagtataguan. Ang kailangan na lang nating gawin, pigain ang mga ito sa kanilang nalalaman. Sinong pwedeng gumawa nun? Tanong ni Marco. Kami na ni Asilanang bahala sa kanila. Tugon ni Andrea. Pagdating sa tahanan ni Mang Dudong, dinala nila ang nahuling kalalakihan sa isang tagong kubo sa gawing likod ng bahay. Walang nakakarinig sa kanila sa lugar na yun dahil malayo na sa kalsada at napapaligiran ito ng makapal na damuhan. Itinali ni Marco ang 4 na kalalakihan. Binuhusan ng tubig para magising. Simulan mo na, Asilana. Mukhang matagal-tagal na pigaan ang mangyayari. Magandang araw mga kabayan, may available tayo ng habak de bala, 20 pieces lang to. Paunahan na lang sa mga magbe-message kagad. Pwede na rin kayo mag-order sa Shopee, merong link dyan or pwede din dito sa Facebook natin. Message kayo kagad kasi once na ma-post ko to, siguradong ubusan kagad to. Kasama din dito yung orasyon mga kabayan. Maraming salamat.